Nakaambang tumaas ng mahigit piso kada cubic meter ang singil sa tubig ng Manila Water sa susunod na taon. Saksi si Bernadette Reyes. Mas mataas pa ang bayarin sa tubig ng car wash na ito kesa buwan ng bayarin sa kuryente. Kaya malaki ang epekto tuwing tumataas ang singil sa tubig dahil hindi naman sila agad makapagtaas singil sa mga customers. Marami po kami katabi. Pag ganyan po kasi ma'am, syempre po, kung ano pinakamas mura, dun po yung mga kliyente. Ayon sa Manila Water na nagseserbisyo sa East Zone ng Metro Manila, posibleng umabot ng mahigit piso kada cubic meter ang taas sa singil sa tubig sa mga susunod na buwan. Bagaman kukwentahin pa ang pinal na taas singil. Next year po, pagdating ng Enero, yung last tranche nung increase na 20 pesos? Ay ipapatupad na po. How much yun? Kung hindi po ako nagkakamali doon sa basic charge, parang piso per cubic meter. Bahagi pa rin ito ng rate rebasing o yung dagdag singil batay sa mga inilatag na proyekto para mapabuti ang serbisyo at kung natutupad ba nila ito. May rate rebasing adjustment ding ipinatutupad ang Maynilad hanggang 2027 batay sa anunsyo ng MWSS Regulatory Office noong 2022. Bukod sa rate rebasing, maaari rin magkaroon ng price adjustment dahil sa tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ito yung halagang nakadepende sa nagbabagong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies. Ang perang nakolekta hindi napupunta sa mga water concessionaire. Sa halip, binabayad ito sa mga utang para sa pagpapabuti ng serbisyo sa tubig. Pwede rin naman itong mabawasan kung lumakas ang piso. Kung ang piso po ay lumakas kontra doon sa mga foreign currencies na yan, we can expect na bababa po yung FCDA. Kung magmahal ang singil sa tubig, paano kaya ang mga singil ng mga water refilling station at mga umaasa rito? Siyempre, hindi ka naman basta-basta mag-tataas ka agad. Siyempre, aaray din mga yan. Magandang serbisyo lang po, tuloy-tuloy lang po natin sa wag na tayo ma-short sa tubig pag halimbawa. Kasi no choice naman tayo eh. May ipit din maging mga bahay na umaasa sa tubig gripo ng Manila Water at Maynilad. Kaya si Nanelia magtitipid muna. Sa labahin ka nun, lagi laban ng laban. Kung sa washing machine, tinatabi namin, tapos panglilinis ko ng CR namin. Dati, pagka nagsishower, ngayon timba na lang, tabo-tabo. Para makatipid. Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Papasok sa sementeryo ang isang jeep nang bigla itong aruhin ng truck sa Batangas City. Nadamay pati ang poste na nasa Center Island. 2 ang patay kabilang ang babaeng 16 anyos. 11 naman ang sugatan sa mga sakay na jeep na ayon sa investigasyon ay bahagi ng convoy na papunta sana sa Libing. Hawak na ng pulisya ang truck driver na posibleng maharap sa reklamo. May seryosong sakit si Senadora Loren Legarda kaya naka-medical leave pa rin siya ngayon ayon po kay Senate President Win Gatchalian. Hindi idinetalya ni Gatchalian ang kalagayan ni Legarda. August 3, nag-umpisa ang medical leave ni Legarda at kamakailan ay pinahaba niya ito hanggang sa September 2. Mula noon, hindi na raw niya kinukuha ang kanyang sweldo. Umalis sa bansa si Legarda noong August 2, ilang araw matapos sabihin ng Ombudsman na pinaiimbestigahan siya at ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste para sa plunder. Dati nang sinabi ni Legarda na huwag lagyan ng mali siya ang kanyang pag-alis at huwag iugnay ito sa mga lumabas na anyay mali at walang basehang mga alegasyon laban sa kanya. Alam ko yung kanyang sakit. Even prior to this, no, we're personal friends as well. So, nasabi niya yun, meron siyang sakit na seryoso. Kakasimula pa lang ng semester pero napasabak na ang pagkamalikhain ng ilang college students sa Bukidnon. Para po yan ipakilala ang kanilang mga sarili. Ating saksihan. Panibagong semester, panibagong pagsabak ulit sa school activities. Tiyak isa sa mga unang ipagagawa, introduce yourself. At kung may mabilis mang paraan para ipakita kung sino ka, ay di na yata ang pinakamabisa. Pero ibahin ang 4th-year college student sa Bukidnon na si Jessiville Pagpagitan.
Dambuhalang kopya ng kanyang ID ang inilaban. Sa butas kung nasaan dapat ang ID photo, inilusot ang kanyang ulo sa class presentation. Assignment daw kasi nila ang malikaing paandar para magpakilala. OA sa laki ng ID. Ang mga kaklase ni Jezebel naman, OA sa aktingan. Ang kunyaring teacher nga, sungit-sungitan. I have a lot in my schedule today, so please, show me something, please. May drama. I'm 21 years old. At may pagtataray. Ako, si Blessed Boy Magazine. 20 years old. Audience entertained. So you can all Sakla naman, sustainability is the name of the game. Ang answer sheet kasi sa pa-quiz ng profesor na si Kint Rebaño. Imbes na papel, iba't ibang uri ng dahon. Swak sa subject nilang botany o pag-aaral ng mga halaman. Advokasya ni teacher ang pangangalaga sa kalikasan at saribuhay sa bansa. Naniniwala ako na sa pamamagitan ng activity na yon ay kahit papaano ay makakabawas tayo sa mga basura and nababawasan yung pagiging paper dependent ng aming mga activities. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.